Kahit ang sanggol, pag pinanganak ko yan, kaya siya umiiyak dahil siya may problema. That's right. At kaya siya umiiyak, minsan, halimbawa si Brother Eugene. Ayan. Pag lumalapit siya sa kanyang sanggol, sa kanyang anak, ay umiiyak sa kanya. Iniiyak siya. Dahil meron siya problema. Yung bata may problema. At ang problema niya, tatay niya. At ang sabi niya, yung bata niya, sa isip-isip niya, bakit ito tatay ko? Bakit umiiyak minsan ng mga bata? Minsan, ang problema nila, gutom. Tama? Bakit umiiyak ang bata? Problema ay lulunan. Kaya alam na mga tatay yan. So, may mga kadahilanan, bakit siya umiiyak? Alam mo na ang prayer is a type of crying. Ay ang pagtangis at ang pag-iyak. At ang panalangin, ang kasing-kahulugan ng panalangin is always pertaining to asking. Paghingi. So lahat ng tao may problema, dapat lagi siyang nag-pray. Sabi dito, sa 1 Thessalonians 5:16-18, tingnan natin na, rejoice evermore. Dito ko po kinuha, yung talagang pray without ceasing. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pray without ceasing, because then are full of troubles and problems. Ayan. Kaya siguro, ang mga tao, lagi po dapat umiiyak, humihingi, tumataghoy sa Panginoon. Pero ang tanong, why do we stop praying? Dahil ba wala ka ng problema? Dahil ba ikaw ay isa ng abnormal? Sabi kasi, ang normal na tao, punong-puno ng problema. That's right. At kapag ikaw ay walang problema, hindi ka normal. Right. Sapagkat sabi ng Biblia, sa book of Job, di ba? Right. A man who is born of a woman is born is a short time and full of trouble. That's right. Ganyan ang tao. So full of trouble. So normal ka? Are you normal? Amen. Normal ba kayo? Yes, amen. Oo, dahil puno-puno tayo ng problema. That's right. Yung hindi sumagot na hindi normal, ayun, alam mo na kung anong yung matatayuan. Now let's talk about the problem. The problem behind the crisis of prayerlessness. Itong problema, nasa likod ng krisis po kung bakit ang tao ay hindi nananalangin. Ano nasa likodan nito? Bakit hindi siya nananalangin? Sabi nyo, normal pala ang tao nananalangin dahil ang tao ay puro ng problema. Right. Alam niyo po, today, this year, this moment, this era, we live connected to our time, but we are disconnected in the heart of God. Ganun kasi ang tao. Diba? Malapit tayo sa tukso. Malapit po tayo sa mundo dahil nakatungtong po tayo sa mundo. At malayo ang langit para mabuhay ang Kristiyanong makalangit. Right. Kaya siguro ang tao hindi namumuhay na makalangit dahil hindi siya marunong tumingala sa langit. That's right. Lagi siyang nakayuko at tinitignan ang lupa. Hindi siya tumitingin sa langit sapagkat ang hindi pagtingin sa langit ay hindi pagtanaw sa Diyos. Right. Bakit? Ang langit kasi tahanan ng Diyos. That's right. Ang lupa ay tahanan ng kaya iwas-iwas, huwag tayo maging connected sa ating kapanahunan ngayon. Right. Dahil pag ikay connected sa panahon natin ngayon, disconnected naman ang ating relasyon sa Diyos. Mas okay pa yung disconnected ka sa mga mundong ito. Di ba? At connected ka naman sa relasyon mo sa Diyos. Right. Tingnan natin ang kapanahunan natin ngayon. Pag malayo sa Diyos, bata ka lang, marunong nang pumatay. Di ba? 14 anyos na mamaril na. 15 anyos, marunong nang humawak ng baril. Di ba? At kumakasalan ng baril.
bilang lalaki, babae na nanaksak ng kapwa estudyante. Diba? At ang kabataan ngayon, 14 pa lang, buntis na. That's right. Isa nga, 12 pa lang eh, buntis na. Sabi nga gano'n eh, sabi nung sa batas, kapag ang kabataan, para na-excuse ang kabataan, ito lang nakakalungkot eh, sa panahon ngayon eh, no? Punong-puno. Isipin nyo na lang ha, kung ang Biblia, ang ating tutuusin, ang ating babasahin, bata pa lang, turuan na natin ang mga kabataan. Bata pa lang ha, train up a child the way that he should go. When he is old, he will not depart from it. That's right. Tingnan niyo po, train up a child. So, ibig sabihin, pag sinabing train up a child, meaning hindi ito teenager, bata pa lang, tinuturuan na sila. Bakit? Kasi sa Biblia pa lang, nagbibigay na ng warning ang Diyos na ang batang ito, huwag mong hintayin para mag-mature, para sabihin mo maging kriminal. Bata pa lang, alam na niya ang mali at tama. Dapat at ang magtuturo ng tama at mali ay ang mga magulang. Di ba? Ang problema sa kapanahunan ngayon ay pagtuturo ng kaalaman. Yan ang isang problema kung bakit ang mga mananampalataya puno ng problema pero hindi puno ng panalangin. Di ba? Puno ng problema. Alam natin, marami tayong problema pero puno rin ba kayo ng panalangin? Pray without ceasing. Ibig sabihin niyan, full of prayer. Hindi ito puyaman, ha? Pag sinabi dito puya, para ba sinasabi, pray without ceasing, yun ang ibig sabihin, wala nang tulugan. No, ibig sabihin ito, full of prayer. Why? Because man who is born of a woman is full of trouble. Kaya dapat full of prayer tayo. That's right. Diba? So ang dahilan, problem behind the crisis of prayerlessness, number 1, doubtful heart. May pag-aalinlangan. Tingnan niyo po ang tao, kapag mayroon siyang kailangan, ang iisipin niya para makasolve ng problema, yung taong lalapitan. Huwag mo na ang Diyos. Tingnan mo na natin sa tao lalapitan. Kung ikaw may problema sa pananalapi, sinong lalapitan mo? 5'6". Oh, 5'6". Ito naman, ang reality pala yan. 5'6". Try. Ano sa kapatid? Pangalawa mong lalapitan. Pastor. Pwera na muna sa Diyos eh. Pwera muna sa Kristiyano eh. Utang. Ha? Sa totoo lang, marami na rin lumapit sa akin. Pagkatapos nito, marami na rin umalis. Marami din umalis. Okay, ano? Kaibigan na? May pera. May pera, may yaman. Right, that's right. Hindi naman lahat ng kaibigan natin may pera eh. Hindi lahat ng kamag-anak natin may pera eh. Absolutely, kailangan natin lalapitan yung makakasagot sa problema natin. Yun, kung bakit po. Alam niyo po sa James chapter 1 verse 8, sabi dito, a double-minded man is unstable in all his ways. Ganyan kasi ang tao, pag-alinlangan. Mayroong doubt sa kanyang puso. Hindi siya malaman kung ano ang gagawin. Kung saan siya lalapit, saan siya pupunta. Kasi nag-aalinlangan siyang lumapit sa Diyos. Ang pag-aalinlangan ay hindi nagtitiwala sa kanyang lalapitan. Alam niyo po, sabi dito ni James, chapter 4, verse 8, sabi niya, ikaw na may problema, ganito gawin mo. Draw nigh to God. Lumapit ka muna sa Diyos. And He will draw nigh to you. Then pakikinggan ka po niya. Pag ikay lumapit, handa siya makinig. That's right. Then cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded men. At huwag kang gagawa ng masama. Kung lalapit ka sa Diyos, lumapit ka na may katapatan o sinseridad sa iyong puso. Walang alilangan sapagkat ang alilangan ay gumagawa ng kamalian. That's right. Lalo na sa desisyon. So number 1 problem behind the crisis o sa hindi pagiging mapanalingan, doubtful heart.
Another thing, the problem of a Christian is lack of faith. Lack of faith. Ano sinabi sa Matthew 21:22? Sabi kasi ng mga mananampalataya, Kristiyano ko. Lahat ng Kristiyano, sasabihin nila, naniniwala sila sa Diyos, at dahil naniniwala sila, nananampalataya sila sa Diyos. Tingnan natin, ikaw ba'y nananalangin sa Diyos? Sapagkat sabi po dito sa Matthew 21:22, kung bakit ang Kristiyano hindi nananalangin, ito po. And all things, sabi ko sa lahat ng bagay, whatsoever you shall ask in prayer, ano man ang inyong hingin sa panalangin, believing, manampalataya ka. And you shall receive. Yan ang problema ng mga Kristiyano kung bakit napuputo na kanilang panalangin. Hindi lamang sila mayroong doubtful heart, mayroon din silang lack of faith. Wala. Hindi na nanalangin. Sabi na nito, in all things whatsoever you shall ask in prayer, pinulapit ka sa Panginoon, lahat ng bagay. Ang problema, hindi ka na nanampalataya, kaya hindi ka nag-pray dahil hindi ka nanampalataya o nagtitiwala sa Diyos. Right. Dalas ba? Bakit ang Kristiyano tumitigil sa panalangin at hindi lumalapit sa Diyos? Because of their sins. Now, Isaiah 59 verse 2. Ano sabi do? But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Alam niyo, ang tao, hindi yan lalapit sa isang tao kung siya ay may kasalanan doon sa kanyang tao. Lalo na sa Diyos. Di ba? May kasalanan ka ba sa Diyos? Di ba hindi ka lumalapit sa panalangin? Sabi nila, wala akong kasalanan sa Diyos, malinis akong tao. Eh then, bakit ka hindi lumalapit sa panalangin sa Diyos? Correct. That's right. May kasalanan ka ba? Sapagkat ang hindi nananalangin sa Ama, hindi nananalangin sa Diyos, ay mayroon tinatalo kasalanan sa kanyang puso. Right. Yan ang problema. So sa situation po ng bilang tao, sa sitwasyon, sa tatlo bagay na ating pinag-aralan, ang sitwasyon, minsan nananalangin lang tayo, yun lang yung last effort po natin. Yun yung last resort po natin, instead of our first response. Hinuhuli na lagi natin ang Diyos eh. Hanggang mayroon pang may paraan gagawin. At pag wala na, Panginoon, sabi ko na po ilalapit ito. Kita mo, last resort na lang ng Diyos. Correct. Di ba? Right. Pumunta ka sa ospital, yung mga mamamatay na. Right. Isang beses, kasi may dinalaw ko noon. Dinalaw ko eh. Remember natin dito, dinalaw ko sa ospital. Nasa kami. Yung kupare ko, yung sa Inyan. Siya yung matagal ng miyembro sa Inyan, na kasabayan ko. Bunga ng Bible study namin. Okay, so ako din yung nagpapalaw sa kanya. So, siya na lang yung natira, pagiging ko. Nagkasakit siya, dinalaw ko siya sa Inyan ko. Pag pinuntahan ko, nagano ko, sigurado ka. Siyempre, parang sigurado na natin ang buhay. Bibiro ko lang, pero may alam kong sigurado siya sa kanya na sarili. Dahil hindi naman siya umalis sa church. Okay, sabi ko, okay, sama kita sa prayer. Pag-pray natin para sa pray ko. Yung kakaano niya, karon, ano ba tawag doon kapag marami kang cashier? Award. Hindi, prayer ko eh. Amen. Tatlo sila, apat. Semi. Semi. Yeah, semi private ba yan? Semi. Private. Oh. 50-50 ka nga. Sabi ko, nasa 50-50 ka ba? Bakit? Sini to eh. 50%, 50% ano. Sabi mo nga sino po kayo? Pare po ba kayo? Pare sa ay, ano po? Pastor po. Ay, pastor. Pag-friend mo naman ako. Yung pala, mamamatay na siya. Pag-pray mo siya. Hindi lang sila ko na. Then nabalitaan ko,
patay na. Ay ko, praise the Lord. Alam mo, bakit praise the Lord? Ay, nakakilala eh. Diba? Pero nag-request kasi siya. Diba, lumapit siya eh. At nagsalita siya. Sabi nga ng Panginoon, lumapit ka, hindi ka, sabi, draw near to, sabi nga, draw near to God, and He will draw near to you. O diba? Ang problema, puti pa yung unbeliever, may katiyakan ng kaligtasan na naging believer siya on the spot, nakatulad ng isang magnanakaw sa personal value, na kung saan ay walang religion, at siya ay mamamatay na, at bago siya namatay, sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And the Lord said, today! Tingnan niyo po, lumapit siya sa Diyos, at pinakinggan siya sa Diyos, ng Diyos. Alam niyo kung bakit ang prayer ninyo ay walang sagot? Sa totoo lang, kung hindi kayo may kasalanan sa puso, kaya hindi mapakinggan, kahit anong prayer gagawin mo, pero meron kayo kasalanan sa inyong puso na kinatago, hindi pa kayo makikinggan. Ayon po sa Isaiah, chapter 59, verse 2. That's right. Hindi kayo makikinggan. Right. At kung kayo naman po ay hindi lumalapit sa Diyos, never ang Diyos ay lalapit sa inyo. Alam niyo po, and this is the conclusion. How do we pray without ceasing? How do we pray without ceasing? It means practice. It means always. It means full time, not overtime. Full time na, not overtime. Ang overtime kasi walang tulugan. Ito full time, meaning consistent. Correct. Consistent. That's right. Diba? At ito ay huwag po ito ipigilan o ano po, ihinto. Patuloy na mag-pray sapagkat punong-puno tayo ng problema, dapat maging puno din po tayo sa panalangin. Alam niyo po, God is not looking for a perfect prayers. Right. A beautiful prayers. God is not looking for a beautiful prayers. Yung bang prayers with a note that a beautiful message. Hindi po. Kundi tinitignan ng puso ang Diyos ang bawat isa. Hindi mo na kailangan pag magmas na maging mahusay. Yung iba kasi pag sila nag-brad, kaya yung mga pray, so medyo, no, hindi after doon ng Diyos. He is after sa puso po ng bawat isa. At kailangan po natin itong isagawa. Do you have a problem? Do you have a problem? Amen. And there is a God. Amen. Behind the problem. Let's pray. Panginoon, salamat po Diyos sa aming